Ang mga isyung pampulitika, pangkabuhayan at pangkalikasan. Ang mga isyung pampulitika, pangkabuhayan at pangkalikasan ay ilan sa pinakamahalagang hamon na kinakaharap ng mundo. Mula sa kawalang tatag ng pamahalaan at hindi pagkakapantay-pantay sa ekonomiya hanggang sa pagbabago ng klima at pagkaubos ng likas na yaman. Ang mga problemang ito ay magkakaugnay at may malaking epekto sa lipunan. Ang pag-unawa sa mga sanhi at epekto nito ay mahalaga upang makahanap ng epektibong solusyon para sa isang mas matatag na kinabukasan. Mga isyong pampulitika, ang banta ng terorismo. Ang terorismo ay mailalarawan bilang mga gawain na gumagamit o nagbabanta ng karahasan upang makapanakit, makapaminsala at makapanakot ng mga sibilyan. Ang terorismo ay lumilikha ng takot hindi lamang sa mga direktang biktima nito kundi maging sa mas malawak na populasyon dahil sa pangambang maaari itong mangyari sa sinuman sa anumang panahon at sa anumang lugar. Gumagamit ng iba't ibang paraan ang mga teroristang pangkat upang makapaghasik ng kaguluhan at takot sa lipunan. Kabilang dito ang hijacking, hostage-taking, kidnapping, mass shooting, car bombing at suicide bombing. Bagamat tila arbitraryo ang pag-atake ng mga terorista, ang mga biktima at lokasyon ng mga atake ay madalas na pinagplanuhan at pinipili para makapagdulot ito ng lubhang pagkasindak sa mga mamamayan. Ang mga paaralan, shopping center, istasyon ng bus at tren, simbahan at mga restaurant ang kalimitang pinangyayarihan ng mga pag-atake. Dahil nakakaakit ang mga ito ng maraming tao at dahil ang mga ito ay mga lugar na pamilyar at komportable para sa karamihan. Inaatake rin ng terorismo ang mga gusali o iba pang lugar na mahalagang simbolo ng ekonomiya o politika gaya ng mga embahada o istasyong militar. Ang 9/11 attack at ang Al-Qaeda. Isa sa pinakakilalang teroristang pangkat sa daigdig ay ang Al-Qaeda, na itinatag ni Osama bin Laden noong huling bahagi ng dekada 80. Si Osama bin Laden ay nagmula sa isang mayamang angkan sa Saudi Arabia. Kanyang tinuligsa ang pananatili ng puwersang Amerikano sa Saudi Arabia matapos ang digmaan sa Golpo noong 1991. Nagsimula ang Al-Qaeda bilang isang samahan na sumusuporta sa mga Muslim na lumalaban sa Unyong Sobyet noong digmaan sa Afghanistan. Matapos ang digmaan sa Afghanistan ay naghiwa-hiwalay ang organisasyon, ngunit patuloy nitong tinututulan ang mga tiwaling rehimeng Islamiko at presensya ng mga dayuhan sa Islamikong bansa. Nakahimpil ang Al-Qaeda sa Sudan noong unang bahagi ng dekada 90 at muling bumalik sa Afghanistan noong 1996 sa ilalim ng patnubay at suporta ng grupong Taliban. Ang Al-Qaeda ay nakipagsanib puwersa sa iba pang militanteng organisasyong Islamista upang magdeklara ng banal na digmaan o jihad laban sa Estados Unidos. Taong 1998 nang pasabugin ang ilang embahada ng Estados Unidos sa Africa. Ngunit sa panahong ito ay hindi pa lubusang nakikita ng Estados Unidos ang banta ng Al-Qaeda sa seguridad at kapayapaan ng mundo. September 11, 2001 nang sinalakay ng mga terorista ang 4 na eroplanong komersyal na may lulang mga pasahero at ginamit upang atakihin ang ilang lugar sa lungsod ng New York at Washington, D.C. 2 eroplano ang sumalpok sa 2 gusali ng World Trade Center sa New York. 1 eroplano naman ang sumalpok sa gusali ng Pentagon sa Washington, D.C. na himpilan ng Department of Defense ng Estados Unidos. Inako ng grupong Al-Qaeda sa pamumuno ni Osama bin Laden ang pag-atake sa Estados Unidos. Ang mga pag-ataking ito ay kumitil ng halos 3,000 buhay at libo-libong sugatan. At hanggang sa kasalukuyan ay marami sa mga unang tumugon sa pag-rescue ay patuloy na nakakaranas ng masamang epekto sa kalusugan dahil sa pagtatrabaho sa mapanganib na mga kondisyon.
Mga isyong pangkabuhayan, ang global financial crisis. Ang global financial crisis o ang pandaigdigang krisis pinansyal ay tumutukoy sa panahon ng matinding kaguluhan sa mga pandaigdigang pamilihang pinansyal at mga sistemang pangbangko mula sa kalagitnaan ng 2007 hanggang sa unang bahagi ng 2009. Ang pagbagsak ng merkado ng pabahay sa Estados Unidos ang naging mitya ng krisis pinansyal na kumalat mula sa Estados Unidos patungo sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng mga koneksyon sa pandaigdigang sistemang pinansyal. Ilang taon bago maganap ang GFC ay maganda ang kalagayang pang-ekonomiya sa Estados Unidos at iba pang mga bansa. Malakas at matatag ang paglago ng ekonomiya at mababa ang antas ng inflasyon, kawalan ng trabaho at interes. Sa ganitong kalagayan ay inaasahang mabilis ang pagtaas ng presyo ng mga bahay. Ang inaasahang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bahay ang nagtulak sa mga tao, lalo na sa Estados Unidos, na mangutang sa mga bangko upang bumili at magpatayo ng mga bahay. Tumaas ang kompetisyon sa pagitan ng mga bangko na nagpapautang upang makapagbigay ng mas malalaking halaga ng pautang sa pabahay dahil sa maganda noong kalagayang pang-ekonomiya. Maraming bangko ang nagpautang nang hindi sinuring mabuti ang kakayahan ng mga nangungutang na makabayad dahil sa paniniwalang magpapatuloy ang magandang kalagayan ng ekonomiya. Ang mga bangko naman ay ibinenta ang malaking bahagi ng kanilang mga pautang sa mga investors sa anyo ng mga loan package na tinatawag na mortgage-backed securities o MBS na binubuo ng libo-libong individual na pautang sa pabahay na may iba't ibang kalidad. Ang mga bangko at iba pang investors sa Estados Unidos ay patuloy na nangutang ng mas malalaking halaga upang palawakin ang kanilang pagpapautang at bumili pa ng mga produktong MBS. Nang magsimulang pumalyang makabayad ang maraming nangutang sa bangko at sinabayan pa ng pagkakalikha ng mga bagong gawang bahay, ay nagsimulang bumaba ang halaga ng mga ari-arian sa bansa. Ito ay nagdulot ng matinding dagok sa mga bangko at investors dahil sa hindi na nila nabawi ang kanilang puhunan na inilabas sa mga pautang. Maraming bangko sa iba't ibang bansa ang nakaranas ng malalaking pagkalugi at kinailangan ng suporta mula sa pamahalaan. Milyon-milyong tao ang nawalan ng trabaho habang ang mga pangunahing maunlad na ekonomiya ay nakaranas ng pinakamalalim na resesyon mula pa noong Great Depression. Mga isyong pangkalikasan, ang climate change. Malaking hamon sa kasalukuyang panahon ang paglala ng climate change o ang malawakang pagbabago ng klima sa buong mundo. Nagdudulot ito ng pagtaas ng temperatura, pagtaas ng level ng tubig, tagtuyot, mas matitinding bagyo, pagbaha at iba pang sakuna. Ang mga sakunang ito ay nakakaapekto sa pamumuhay ng mga tao, pagkasira ng mga tirahan at kabuhayan, pagbaba ng supply ng pagkain at tubig, paglaganap ng sakit at marami pang iba. Isa sa mga paraang isinusulong upang matugunan ang climate change ay ang pagtataguyod ng climate justice. Ayon sa prinsipyong ito, bagamat apektado ng climate change ang lahat ng bansa sa mundo, mayroong mga pamayanan at bansa na nakakaranas ng mas matinding epekto nito. Sinasabing mas malaki ang kontribusyon ng mayayamang bansa sa paglala ng climate change dahil sa mas malalaking industriya nito na naglalabas ng greenhouse gases na pangunahing dahilan ng pagtaas ng temperatura sa daigdig. Subalit, ang mga mahihirap at papaunlad na bansa na may mas maliit na kontribusyon sa climate change ang nagdurusa sa mga masasamang epekto nito. Ito ay dahil sa limitado ang kakayahan ng mga mahihirap at papaunlad na bansa na tugunan ang mga epekto ng climate change. Taong 2009 ay napagkasunduan na magtutulungan ang mga mayayamang bansa na makaipon ng $100 bilyong kada taon simula 2020.
Gagamitin ang pondong ito upang tulungan ang mga mahihirap at papaunlad na bansa na matugunan ang mga epekto ng climate change. Taong 2022 ay nakapagbigay ang mga mayayamang bansa ng $115.9 billion, subalit sinasabing hindi sapat ang pondong ito upang tugunan ang lumalalang epekto ng climate change, kaya pinag-uusapan ng mga bansa na taasan pa ang pondo. Taong 1992 nang mabuo ang United Nations Framework Convention on Climate Change upang manguna sa pagtutulungan ng mga bansa laban sa climate change. At simula noon ay nagsasagawa ng taunang komperensya ang UNFCCC kung saan ay tinatalakay ang napapanahong issue at polisiya kaugnay ng climate change. Isa sa mahalagang polisiyang nabuo sa mga komperensyang ito ay ang Kyoto Protocol noong 1997. Nilalayon ng Kyoto Protocol na bawasan ang greenhouse gas emissions sa pamamagitan ng mga restriksyon sa mga uri ng teknolohiya at industriya sa iba't ibang bansa. Nasundan ito ng Paris Agreement noong 2015 na nagpalawig sa Kyoto Protocol at nagtakda ng mga pangmatagalang layunin para sa pagtugon sa climate change. Kabilang sa mga layunin ng Paris Agreement ay ang patuloy na pagpapababa ng greenhouse gas emissions, paglatag ng mga bansa ng kanilang mga plano at estratehiya sa pagtugon at pag-angkop sa climate change, at pagkalap ng pondo at pagsuporta sa mga bansa sa pagsasakatuparan ng kanilang layuning pangkalikasan. Ang mga isyung pampolitika, pangkabuhayan at pangkalikasan.